Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay isang panawagan at isang topic na kailangan ito ng aksyon ng bayan. Bakit po? Nanganganib po ang ating demokrasya. Nanganganib sapagkat ang ating 13 hukom sa Supreme Court ay may balak sila na i-impeach kung hindi aaksyonan ng ayon sa kanilang gusto ang tinatawag na motion for reconsideration. Kaya ganoon sila kabastos. So kailangan na natin ngayon ay gumalaw, magdasal tayo, tulungan natin ang ating mga 13 justices na nagdesisyon sa pagbasura sa impeachment complaint na pang-apat na sinampa laban kay Sara Duterte. So, ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. Ako po si Dr. Toto Tirador at titingnan nyo muna, mapakilala muna ako habang nag-aantay tayo ng tao. Ito po. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Gandang umaga, Pastor Rodi. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang eskular ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko sigurado pa ako na tama ang desisyon ng Supreme Court. Isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023 sapagkat po ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. Ito po. Pakinggan din natin yung pangunahin ko, panguna kong intro para sa topic na ito. Mga kababayan ko, mahal ko kayo lahat. Kaya bigyan ko kayo ng isang kaalaman. Memorize niyo po ito. At ito po ang magsasalba sa inyo sa kahit anong sitwasyon na kayo'y maiipit sa larangan ng batas. Kung minsan kayo'y mahuli ng pulis, ito magagamit ninyo. Kung minsan kayo may tatanggal sa trabaho, ito po magagamit ninyo. Kung minsan kayo ay maaaring mapaparusahan ng kung sino mang mga ahensya ng pamahalaan, ito'y magagamit nyo. Ano po ito? Ito po yung tinatawag na sagradong karapatang pantao na nakaukit sa pinakaunang batas ng ating konstitusyon sa Bill of Rights, kalipunan ng mga karapatang pantao na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Kung sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang maaring
matanggalan ng buhay, mapagkaitan ng kalayaan, at makumpiska ang kayamanan kung hindi dumaan sa proseso ng batas at walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Yan po ang ating laging tandaan. Yan din po ang magpapaliwanag kung bakit sinasabi ng Supreme Court na dapat ibasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi binigyan ng House of Representatives ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Sara Duterte. Okay? Salamat po. Kaya po, ang ating pag-umpisahan ngayon ay ganito. Magbabati muna ko si Galaxy. Good morning po, Sir Toto. Watching from Singapore. Si Ben Reclamador. Si Rodi Ravi, Pastor of the Supreme Court. Decision and the another impeachment complaint to be filed next year. Si Ben Reclamador, wala pa naman palang desisyon ang isi sa MR. Wala pa po. Pero itatalakay natin lahat. Para nalabang unfair po kasi sa mga justices sa Supreme Court na inaakusahan na mali. Pero silang nag-akusa ang mali. Ganun na po. Ang problema lang, sila na mga galing ay gumawa, nag-invento na may mali. Pero hindi naman mali. So, Versatile Matt. Good morning, Katoto. Watching ngayon from UAE. More power and don't stop to educate the people. Thanks. Milicio Castro Mayor, good morning po. Ivan Serbo, kasuhan mo na nga sila. Kakasuhan ko na nga sila, pati si Tambaluslos. Kasuhan ko sila, pati si Chief Justice, nanluloko siya eh. Dating Chief Justice. Si Renato Puno, si Antonio Carpio, kasama na dyan si Carpio Morales. Lahat na sila, kasuhan natin kasi nililigaw nila ang tao. So, Julito, Balusan, ganyan para mabalik pagka, hindi na importante kung makabalik pagka-abogado ko. Importante yung katarungan. Ruth decided a ruling that is not even the Constitution. No, mali ka po, Ruth. Papaliwanag ko po sa inyo mamaya para mabuksan pong utak ninyo. Mali po, huwag po kayo maniwala sa mga abogado na nagkikwento. Akala mo sila lang magaling. Akala mo silang tama. Huwag po kayo maniwala doon. Pastor Rodi Rabi, Ruth, basta makunig ka sa akin, Ruth. Huwag ka doon, huwag ka maniwala sa kanila. Mali po sila. Okay? So ngayon, papakinggan nyo muna kung bakit ako na-alarma. May pananakot pala na pinalabas si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Ang kanyang pananakot ay gusto niya ipatanggal niya sa impeachment. Pamamagitan ng impeachment kasi ang House of Representatives, ang 1/3 na congressman dyan ay kaya niya. Utusan niya lang. So nananakot siya na utusan na ito at ang 13 justices ay ipa-impeach niya. Kita mo nga constitutional crisis na mangyari. Pag mangyari po ganon, babalak pa naman kami ni Joji Bong na pumunta sa Supreme Court para mandamos na petition para tulungan ko siya para humingi kami ng katarungan mula sa ginagawa sa kanya ng hindi makatarungan na pag-akusa sa kanya ng mga lumang mga Philippine National Police Officers. Paano makakuha kayo ng katarungan? Halimbawa, sasampa kayo ng petition for certiorari na wala, ginukot ang inyong mga kamag-anak. Paano ka papunta doon ng writ of amparo, writ of habeas corpus? Wala pa mag-asikaso kasi ipa-impeach ni Tambaluslos. Ganun po yun. So, akala mo Tracy, tama ba siya? Unang-una, hindi po siya tama, Ruth. Kasi bakit mo sabihin na Maka-Duterte yun? Na dahil sa Maka-Duterte ang argumento nila. Unang-una, ang sumulat ng decision po, Ruth, ay si Justice Lunin na inappoint ni Noynoy Aquino. So, hindi po yun Maka-Duterte. Pangalawa, yung pinakahuli na justice na bumoto pabor sa pagbasura ng impeachment laban kay Sara ay inappoint ni Bongbong Marcos, si Justice Raul Villanueva. Maka-Duterte ba yan? Ibig po sabihin, ipaliwanag ko sa inyo, tama po ang desisyon nila. Isa-isahin natin, himay-himayin natin para hindi po kayo makonsensya. Para kayo mismo, kayo na magdesisyon at alam ninyo na tama ang ginawa ng ating Supreme Court. Pakinggan natin muna si Tambi. Kung anong ginagawa ni Tambi. Kaya ang problema natin, nag-abuso talaga siya. Kasi hawak niya sa ilong ang mahigit sa kalahati ng mga congressmen. Yan na po ang problema natin.
Ginagamit niya pang suhol ang pera natin sa pamamagitan ng paglagay ng kanyang confidential fund na 2 billion, 2.7 billion sa ngayon. At bibigyan niya isa-isa yan para suhulan niya para sa kanya lahat. Yuyuko. O ito, pakinggan niyo ang pananakot ni Romualdez. Ay, nako. Yan. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable. Tinatakot niya, kayo, mga Supreme Court, impeachable din kayo. Yan ang ibig sabihin. Ano ibig sabihin niya? Nananakot siya na kung hindi paboran ang kanyang motion for reconsideration, ay mag-impeach siya? Officers. Oh. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. Okay. Dito na ngayon ikaklaro ko sa inyo. Ano ba ang akusasyon ni Martin Romualdez? Kapariha din po sa akusasyon na sinampa nila sa kanilang petisyon. Ito po ang akusasyon nila. Ilabas ko po ang kanilang sinampa sa Supreme Court. Basahin natin ng sabay-sabay. Para malaman ninyo na mali ang House of Representatives. Nag-abuso na talaga sila dito. So ito po yung motion for reconsideration ng House of Representatives. Yan. Nakita ninyo? Yan. Siguro malaki na yan. Yan po ang motion for reconsideration nila. Basahin natin kung may katuturan ba. Ayan. Sabi nila, sinampa po ito ng Office of the Solicitor General. Huwag na tayo sa preliminary statement, itagalogin ko siguro. English ko muna bago Tagalog para maintindihan ninyo. Sabi nila, number 1, the House of Representatives, as part of the co-equal branch of the government, respectfully submits this motion for reconsideration in recognition of the judicial power constitutionally vested upon this honorable court. The House respects its expanded power of judicial review to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the branch or instrumentality of the government, and understands that this is an important component of our constitutional system. Ano ibig sa Tagalog? Sinabi sa Tagalog na nanikluhod ang House of Representatives na kahit na siya ay kapantay lamang ang kanyang rangko kumpara sa Supreme Court, ay nagrumirespeto o gumagalang na nagsasampa nitong motion pang rekonsiderasyon sa pagkakilala ng kapangyarihang panghukom ng napakagalang-galang na korte. Ang House of Representatives ay kinikilala rin ang pinalawak na kapangyarihan ng judicial review ng Supreme Court para alamin kung malalaman kung ano ang desisyon sa mga isyu na naglaban-laban basta mayroong grabing abuso sa kapangyarihan. Yan ang sinabi nila. Pero ano lang yan, ha? Kunwari magalang. Number 2, however, pero this expanded power is not absolute, unlimited, not unlimited, or not all-encompassing. Like other powers bestowed by the Constitution, it is limited by the foundational document itself. Thus, it cannot be used to modify clear and unambiguous provisions of the Constitution, intrude into the constitutionally vested powers of the Congress, needlessly burden constitutional mechanisms for upholding accountability
of public officers and nullify legitimate actions which have been done in accordance with existing legal framework. Tagalogin natin. Sabi niya ng House, pero yung pagpalawak ng kapangyarihan na ito ng Supreme Court ay hindi ito absolute. Hindi ito na hindi limitado. Hindi po ito na lahat ay sakop. Kagaya rin ng kapangyarihan na ibinigay ng ating konstitusyon sa lahat ng mga kapareho niyang rangko ng mga opisina. Ito po ay limitado rin at nililimitahan ng tinatawag niya foundational document. Ang foundational document, ito yung ibig sabihin, Constitution. Sabi niya, kaya walang kapangyarihan ang Supreme Court para baguhin ang mga klaro at hindi malabo na mga nakasulat na batas sa loob ng Constitution. At wala rin itong kapangyarihan na makialam sa kapangyarihan na binigay ng Constitution sa House of Representatives, sa Senate, at saka sa Office of the President. Yan sinasabi niya. Needlessly, wala rin itong kapangyarihan na magpapabigat ng obligasyon ng mga opisinang ito ng House of Representatives, Senate of the Philippines, at Office of the President. Tapos, pangatlo, sabi nila, the House agrees that in taking cognizance of this case, the Honorable Court did not assert dominance over its co-equal bodies. Truly, it is the Constitution alone that reigns supreme over all government. It is this same supremacy of the Constitution which the House invokes today. The House respectfully submits that were both the text and the spirit of the Constitution to be faithfully upheld, the findings of the Honorable Court in its now assailed decision would be reversed, having gone beyond what judicial review calls for. Tagalog. Pangatlo, ang House of Representatives ay konforme na sa pagganap ng kapangyarihan nitong ating korte ay hindi ito nagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Laban sa kanyang kaparihong rangko ng mga opisina kagaya ng House of Representatives, Senate at Office of the President. Totoo! Ang Constitution lamang ang namamayani at ito sundin ng lahat. Yan sinasabi nila. At ito, yung kapangyarihan na pinakamataas ng Constitution ay yan po ang ginagamit ngayon ng korte para panlaban sa Supreme Court. Gusto nila palabasin na nagmamalabis ang Supreme Court. The House respectfully submits. Sabi niya, kami ay pagpitagan naming sinasabi na ang nakasulat sa batas na Constitution at ang kaluluwa nitong Constitution ay nagsasabi ay dapat itong tuparin na tapat na walang pag-alinlangan. At ang desisyon ng Supreme Court na ito sa kasong ito ay dapat na ngayon mabaliktad. Kasi ito raw ay lumampas sa kanyang kapangyarihan. So, nakita nyo? Ganun po ang sinabi. Conforme ba kayo dyan sa sinabi niya? Let us proceed. Para sabay-sabay tayo matuto kung ano ang ginagawa nila. Next, punta tayo. Sabi nila sa English, absence of grave abuse of discretion. Ang ibig sabihin, hindi po nag-abuso ang House of Representatives. So sinabi nila sa paragraph 4, the House submits that all its actions were in accordance with the relevant constitutional and jurisprudential standards. Specifically, the motion will discuss that. A, ang unang i-discuss nila, that there was no neglect or willful inaction in relation to the first 3 impeachment complaints, and that they were handled within the applicable constitutionally sanctioned time periods. B, the 4th impeachment complaint filed by at least 1/3 of the House was not filed in violation of the 1-year bar. Rather, it was the 4th impeachment complaint that caused the 1-year bar to take effect, necessitating the archiving of the other 3
impeachment complaints. Sinabi pa na, no violation of due process occurred in relation to the fourth impeachment complaint, given that the due process contemplated by the Constitution in impeachment has always been that what occurs before the Senate, the trial proper. Okay, Tagalogin natin. Sabi nila po, hindi sila nag-abuso ng kanilang kapangyarihan, sila ni Tambaluslos. Bakit po? Ito po ang kanilang dahilan. Tagalogin natin ang dahilan nila. Una, sinabi nila na yung House of Representatives ay yumuyuko na ang kanilang lahat ng ginawa ay sumusunod sa konstitusyon at sa mga desisyon ng Supreme Court sa nakaraan. Kaya sinabi niya, specifically, sabihin na nila ang kanilang motion for reconsideration ay magtatalakay ng mga sumusunod. Nasasabihin nila, ipakita nila na wala silang pinabayaan na mga proviso ng konstitusyon. At wala rin silang nilabag na sadya na proviso sa konstitusyon na may relasyon sa tatlong naunang impeachment complaint. At sinabi na, tahasan nila sinabi na ito po ay nabigyan ng atensyon na tama lamang sa kinakailangan ng konstitusyon na 10 araw na session days at 3 araw na pag-refer. Yan ang A nila. B nila, yung pang-apat na reklamo sa impeachment ay sinampa ng isa sa bawat 3 na mga congressmen. At hindi po ito ay lumabag sa 1-year bar. Kundi, itong pang-apat impeachment complaint ang siyang nagbabawal sa panibagong reklamo na isasampa. Yun ang sinabi nila. Letter C. Sa letter C, sabi niya, walang paglabag sa due process sa pagbibigay ng pagkakataon. Hindi nila nilabag ang iniutos ng konstitusyon na lahat ng taong mawawala ng karapatan, buhay, kapangyarihan, buhay, kalayaan at kayamanan ay wala silang nilabag. Lahat daw bibigyan ng karapatan ng pagkakataon na makapaliwanag. Ayan ang sinasabi nila. Okay, diretso tayo. Number 5, sinabi ng mga tauhan ni Tambaluslos. Sabi niya, dagdag dito, sa sinabing desisyon na tinutukoy nila kung saan nagsasampa sila ng motion ng pangrekonsiderasyon, ang Supreme Court ay nagpalabas ng bagong batas. Bagong batas na hindi dapat ipatupad sa ngayon dahil dapat ipatupad yan sa susunod na impeachment. Hindi sa ngayon. Kasi ang tawag nila dyan, it must be applied prospectively, not retroactively. At ang mga bagong doktrina na nilabas patungkol sa 1-year bar sa 1 taon na pagbabawal sa panibagong reklamong impeachment at kung ano ang maglalagay na magbubuo niyan at sa English pa mag-trigger para magkaroon ng pagbabawal. Sinabi rin nila na ang argumento nila sa motion for reconsideration na ito ay magpapakita na yung sinabi ng Supreme Court na kanilang binasihan na pangyayari ay mali at ipakita daw nila kung ano ang tama. Okay. Number 6, ibig sabihin, sinabi nila pa ng tahasan na Supreme Court nagkakabali sa kung ano ba talaga nangyari. Ngayon, number 6, at most, the Honorable Court can only apply and enforce these new rules prospectively. Yung sinasabi ko, kahit tanggapin pa daw nila yung ginawa ng Supreme Court kung saan nagbabase, doon sa archive nagbabase kung saan magbibilang ng 1 taon na pagbabawal, pwede yun, tanggapin nila, pero sa susunod na impeachment na gagamitin, hindi sa ngayon. Yan ang gusto nila mangyari. Kaya unfair daw yun. Kaya, number 7, sabi na, therefore,
it stands to reason that finding grave abuse of discretion on the part of the House would be erroneous. Sabi niya, kaya pwede lang sabihin na yung sasabihin ng Supreme Court na nagmamalabis ang House of Representatives sa kanilang kapangyarihan ay mali. Sabi nila, ang grabe na pag-abuso sa kapangyarihan ay may kahulugan na ito ay capricious or whimsical, sobra-sobra na lampas na sa kanilang kapangyarihan. Yan ang ibig sabihin. Ano bang kapangyarihan ng House? Sa pinag-usapan natin. Ito po yung kapangyarihan ng House sa pag-umpisa ng impeachment. O, nilagay ng Supreme Court sa kanila, ang Constitution, nilagay sa House ang solo, eksklusibo na kapangyarihan sa pag-umpisa ng impeachment. Pero, babaya ko na tatalakay. Sabi nila, wala daw sila nilabag. Sabi nila, yung pag-archive ay hindi daw yung paglabag. Sabi nila, yung naghantay pa sila hanggang February 5 na sinampa ang unang reklamo ng December 2, 2024 ay wala daw yun pag-abuso o walang pagmamalabis. Number 8. At dahil sa nakasulat sa itaas, dinadasal ngayon ng House of Representatives na dapat ay suspendihin muna ng Supreme Court ang pagpapatupad ng kanilang desisyon na sinabi ng Supreme Court noong July 25 ay immediately executory. So, number 1, Roman numeral number 1, sinite nila yung correction of errors, correct ng errors ng Supreme Court. Okay, shortcutting ko na lang. Before going to the substantive and legal arguments, ang tinuturo nila na mali ay parang sinasabi nila na ginagamit doon ng Supreme Court ang pangyari na ganito. Na ginamit ng Supreme Court na yung tatlong naunang impeachment complaint ay naunang inarchive bago sila nagpadala, inaprubahan, bago nila inaprubahan yung pang-apat na reklamong impeachment na pinirmahan ng 250 na congressmen. Yan ang gusto palabasin ng House. Ano? Tama ba ito? Mababasa natin sa decision ng Supreme Court. Mali ito. Hindi yan tinukoy ng Supreme Court. Mamaya, madiretso tayo. Balikan na natin mamaya. Ano pa ang nireklamo nila? Nagreklamo din sila na bawal daw yun, pagmamalabis daw yun ng Supreme Court, yung sasabihin na kailangan sa pag-impeach kay Sara Duterte, bawal daw yun, pagmamalabis daw yun ng Supreme Court, kung inutusan ang House of Representatives na bago ninyo ipadala sa Senado ang reklamong impeachment na pinirmahan ng 215 na congressmen, ay bigyan nyo muna ng kopya si Sara at bigyan nyo ng pagkakataon na sumagot, bigyan nyo ng kopya siya ng reklamong impeachment at saka mga ebidensya. At kay Sara na yan kung gusto niya sagutin o hindi. At bigyan nyo siya ng kung ano, palugit na araw. At kung hindi siya makasagot, diretso na yan. Pero kung sasagot siya, asikasuhin ninyo. At desisyonan ninyo kung matatanggap nyo ang kanyang paliwanag o hindi. Ganun lang ho sinabi ng Supreme Court. So ngayon, ang ano nito, tama ba yan? Ang sabi ng mga tauhan ni Tambaluslos, mali daw yun. O ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo that's a Speed TV kung bakit walang katuray-turay ang mga argumento ng mga tauhan ni Tambaluslos. Judicial TV, full watch, Saipan, USA. Oh, very good. Sa Saipan tayo. Sa Speed TV, immediately executory na nga. Bam Reclamador, Ben Reclamador. Akala ko si Bam Reclamador. O si Dennis Causey, na kapatid ko. At sa Speed TV, tama. Ben Reclamador. Ben Reclamador pala. Sino pa? Unahin ko na sa taas. Magbati lang muna ako sa inyo. Sino pang hindi ko nabati? Eduardo Reyes, Romel Bengson, Naimbag Bigat,
Yuji Bong. Okay, Galaxy. Tama po kayo, sir. Dapat ipagtanggol ang katarungan. Kabutihan. Good morning, Sir Attorney. Si Romualdez ay kapatid ni Paraon. Jenaline Isaac. Maayong aga, Katoto. Kapita Anay. Watching from Shanghai, China. Wow. Joji SGF Bong. Maraming salamat po, Dr. Toto. Heriberto Filemon Injapi, pareho lang sila mandurugas. Romel Bingson, dahil lang sa pansariling interest, pilit nilang babaloktutin ang batas. Tiradorin mo sila. Yes, tiradorin natin sila. Heriberto Filemon Injapi, snap election. Tama, mag-snap election na lang. O, tapos, Conrado Olorosa, good morning, sir. Watching from Binyan, Laguna. Wow, lugar ni Jose Rizal. Ben Reclamador, wala na naman palang decision ang isi. Wala pa pong decision. Nag-file po sila ng motion for reconsideration. Galaxy, good morning po, sir. Watching from Singapore. Ben Reclamador, Rodi Rabi, Pastor, Versatile Matt. Good morning po, Kuya Katuto. Watching again from UAE. Salamat at ma-educate ko na naman kayo dito. Melicio Castromayor, nabasa ko na. Sino pa bang hindi ko nabasa? Si Soothing and Meditation. Si Joby Obiñita. Joby, maayong aga dira sa Marbel, sa Coronadal. Kabutihan, dapat po ay impeach si Romualdez. Hindi pwede impeach yung speaker, dapat tanggalin. Romel Bingson, ano ang kabuluhan ng salitang Supreme Court kung babaliwalain na lang nila? Kaya nga ang para may stabilidad tayo, may sumbungan tayo, dapat kahit nagkamali minsan ng Supreme Court, ay tulugan natin. Kasi sila lang ang pinakahuling kakampi ng tao. Kabutihan, nananakop ng kapangyarihan sino ba yan? Sino na wala ako eh. Sige, sino pa? Baba tayo. Nagbabati muna ko siya habang pagod tayo magdiretso. Si Attorney Jose Alan Mendez Tebelen. Good morning. Nestor Villamor. Sino pa? Denise. Si Pet TV. Tama po. Ben Reclamador. Head Style TV. Paul Watt. Saipan. Okay. Team Iligan. IMSU. IIT. MSU. Marawi naman ako. Vicente Junior Barnedo, blessed morning, Engineer Toto. Tama ka, ang galing mo talaga kung magpaliwanag. Kasing liwanag ng ulo ko. Ulo natin. Katulad mo. Okay, Ben Reclamador, Pet TV. Ay, salamat naman din style. May bigay ka pa na panlipad. Yolanda Elvinia, bakit pinipilit ni Tambaluslos? Wala namang pag-asa sa manalo siya na paging presidente. Teacher Pete TV, Alicia Flores Bagtas. Tapos si Attorney Tebelin, Tantan Casino, Steve Bulate, isang firma lang, impeachment na. Okay, ito na. Umpisa na tayo. Ipakita ko sa inyo ang eksaktong page ng decision ng Supreme Court. Ang pag-usapan natin, lumabag ba ang Supreme Court nang sinabi ng Supreme Court na bawal na magsampa ng reklamong impeachment kasi pang-apat yun. Gusto palabasin ng nila Tambaluslos ay pang-apat ngayon, pero una inaksyonan. At nung inaksyonan yan, inaprubahan, dadalhin sa Senado, ay hindi pa, wala pang ginawa doon sa 3 impeachment complaint. Yan ang pag-usapan natin. So ito po yung desisyon ng Supreme Court. Pakita natin. Nakita nyo yan na? Ito decision yan. Anong page yan? Page 57. Pero pakita ko sa inyo na decision yan. Pupunta mo na sa taas. Yan. Republic of the Philippines Supreme Court. In bank, Sara Z. Duterte, House of Representatives. Tapos Israelito Torion. So yan po yung decision. Tawag yan decision. Ang sumulat si Senior Associate Justice Leonen, Marvic Leonen. So, punta tayo sa 57. Page 57. Okay, ito.
Grounds for impeachment. Okay. Dito tayo mag-discuss. The first 3 impeachment complaints were effectively dismissed. Yan ang sabi ng Supreme Court. Basahin muna natin bago ko ipaliwanag. Sa page 56 ng decision. Sabi ng decision ng Supreme Court, the first 3 impeachment complaints, sabay ko na Tagalogin, ang unang 3 reklamo na impeachment ay sinampa noong December 2024. Ang pang-apat ay sinampa noong February 5, 2025. So, ang haba, no? Pero yung pang-apat na reklamo ay iba. Ay hindi kapareha sa naunang 3. At ang pagkakaiba, yung 3 ay pinirmahan lamang ng ilang congressmen. Yung pang-apat ay pinirmahan ng 215 congressmen. Yan lamang pagkakaiba. Sa pirma lang. O, sinabi dito, itong mga reklamong impeachment ito na lahat na ito ay dinala noong February 5 sa order of business. Lahat sila na 4 na reklamo. At naglagay sila ng additional reference of business. Ibig sabihin, pag additional, may nauna na silang pinag-usapan at dinagdag na lamang ito. At nakalagay, at iyon daw ay pang-10 na session days. So, ibig sabihin, pag 10, kung susukatin mo mula sa December 2 nung sinampa yung una sa 3 reklamo. Pero sabi niya, ang House of Representatives, itong sinabi ng Supreme Court, ay hindi nila inaksyonan yung unang reklamo, yung unang 3 reklamo. Kasi, nung nag-adjourn na lang sila, noong June 13, sa 19th Congress, ay wala nang ginawa. Hindi na binigyan ng aksyon. Bagkos, in-archive. Kaya, ang sabi ng ating Supreme Court, mula nung sinampa niyan, noong December 2, ay wala kayong ginawa. Ibig pong sabihin, ay nilabag nila ang ating konstitusyon. Ano ba ang nakasaad sa ating konstitusyon? Ang nakasaad po sa ating konstitusyon ay sa araw na matanggap mo ang beripikado na impeachment na reklamo ay dapat aksyonan na ng House, hindi ng Speaker, hindi ng Secretary General, kundi ng House. Aksyonan ng House na sa loob ng 10 session days, 10 araw na session days, ay dapat ilagay sa kalendaryo at pag-usapan. Pagtapos ng pag-usapan, iba to or i-refer kagad sa kung ano ang proper na committee. Pero usually, i-refer sa Committee on Justice. Yan po ang utos ng Konstitusyon. Nang ibig pong sabihin, pag hindi sinunod po yan, ay may paglabag, may pagmamalabis na ginagawa may pagbabalabis na ginawa yung House of Representatives. So, titingnan natin, ano ginawa nila? Inamin nila. Ang ginawa nila ay yung 4 na reklamong impeachment ay sabay-sabay nila binigay doon sa order of business. Yung 3 at saka yung isa na may pirma ng 215 congressmen. Pero ang ginawa nila, ang unang in-agenda na pag-usapan ay yung pang-4 na pinirmahan ng 215 congressmen. Kasi may sadya sila. May balak sila na iwasan ang 1-year ban. Kasi pag susundin mo, naunahin mo yung naunang dumating na aksyonan, ay babawalan yung pang-4 na impeachment complaint. Kaya ang ginawa nila, may masamang balak. Inuna nila inaksyonan yung pang-4. Ang sabi ng Supreme Court yan, wala po kayo kapangyarihan mamili kung alin ang unang aksyonan ninyo. Yan ang sinabi ng Supreme Court. Ibig sabihin, sinusunod ng Supreme Court base sa utos ng Konstitusyon
na pagtanggap mula sa araw na pagtanggap ng reklamo, magbibilang ka na kagad ng 10 araw at aksyonan mo. Ang problema, yung natanggap noong December 2 ay hindi nila inaksyonan. Sinabay doon sa February 5. Sunod, sinabi ng Supreme Court, ang sunod, December 4, dapat inaksyonan. Hindi rin inaksyonan. Ang kasunod, December 19, hindi rin inaksyonan. Anong ginawa nila? Basta kinalendaryo lang nila at tinapon sa archive. Pagkatapos nila maaprubahan yung naunang purport impeachment complaint, ay inaprubahan nila yung pag-archive sa 3. So ngayon, ang argumento nila, balikan ko lang, na mali daw kuno ang Supreme Court. Sabi ng House of Representatives, mali ka, Supreme Court Justices, dapat kayo impeach. Kasi, dapat po, nauna po kasi noong February 5, nauna namin inaprubahan yung pirmado ng 215 o 215, mas maganda pa English eh. 215 na congressmen na inuna nila inaksyonan. Kaya, nung inaksyonan nila, inaprubahan nila, ay hindi pa nagalaw ang 3. So, kung hindi pa nagalaw ang 3, ay wala ng pagbabawal. So, ano ang sagot ng Supreme Court dyan? Actually, hindi po nagkamali yung Supreme Court. Kasi bakit? Nilista pa ng Supreme Court ang sequencing ng event. Nilista nila kung anong pangyayari. Sinight po ng Supreme Court kung ano nangyari noong February 5. Pagkatapos ninyo inaprubahan, yung 3 binalikan ninyo at inarchive ninyo. Sabi ng Supreme Court, dapat inuna nyo yun, yung 3. Maliban sa priority in time kasi may nagreklamo, dapat gagagalang ninyo ang complainant. Ibig sabihin yung nagreklamo, hindi nyo pinapansin. Ganun po ang sabi ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, 2 uri ang impeachment. Yung isa, na pag pinirmahan na ng isa sa bawat 3 congressmen, ay padaan mo lang muna sa bigyan mo ng pagkakataon na sumagot ang Vice President, pwede mo nang idiretso sa Senado. Yung nauna na mode na pamamaraan ay yun yung isasampa sa House, magbibilang ka na 10 araw na session days at i-refer mo sa proper committee which is Committee on Justice. Yan, ang sabi ng Supreme Court, sa gitna ng 2 uri na impeachment reklamo, mas priority ato yung naunang 3 reklamo. Bakit? Kasi stricto yan. Marami pang dadaanan niya na butas ng karayom. At bibigyan ng karapatan ang sinasakdal dyan na makasagot. Yan ang sinabi ng Supreme Court. Ibig sabihin, mali sila sa kanilang argumento na kaya pala sinabi ng Supreme Court, diniklara ng Supreme Court na yung pang-4 ay bawal. Akala nila hindi alam ng Supreme Court na na-archive yun pagkatapos inaprubahan. Yan ang akala nila. Sabi ng Supreme Court, unang-una, sinat ng Supreme Court, wala talagang aksyon na nangyari. Bakit? Sinabi ng Supreme Court, hindi nyo sinunod ang konstitusyon. Kaya may pagmamalabis kayo. Kaya grave abuse of discretion. At ang lahat ng mga ginawa na grave abuse of discretion ay hindi kayo makakakuha ng karapatan para ibigay sa mukha nitong pang-4 na reklamo. So, ano pa sinabi ng Supreme Court? Una, sa totoo lang, hindi naman sinabi ng Supreme Court, pero sa mababang isip mo lamang, ang dapat ang sinusunod mo dito ay FIFO. First in, first filed, first action. Kasi magagalit yung complainant. Kaya, basura din ang reklamo ng House of Representatives na tinawag pa nila na nagkamali daw sa pangyayari ang Supreme Court. Erroneous facts daw. Klaro sinabi ng Supreme Court eh. Dinagdagan pa sinabi ng Supreme Court. Walang action.
because you did not refer it to the Committee on Justice, you did not act on it. At ang hindi niyo pag-action ay, ibig sabihin, ay nag-stop na kayo doon. Na-dismiss na. Nung hindi niyo na pag-action, dismiss na yung kaso. At kung na-dismiss, yung tatlo, sisimula na ngayon tatakbo ang 1-year ban. So, may katwiran bang House of Representatives? Tutulungan nyo ba yan? O tutulungan natin ang Supreme Court? Yan po yung una. Ang kasunod ng bad faith nila. Pinuna ng Supreme Court yung pagpa-interview ni Secretary General Reginald Velasco. Nagpa-interview siya sa kay Karen Davila. Doon inamin ni Reginald Velasco na Secretary General ng House na sinadya niya na hindi i-refer sapagkat may hinihintay pa siya na pang-apat na reklamo na mas marami ang pipirma. Yun. Ginamit ng Supreme Court yun na may masamang balak pala kayo. Hindi nyo binigyan ng fair na pagtingin ang mga naunang complainant. Yung mga naunang nagreklamo, hindi nyo binigyan ng karampatan na patakaran na sila dapat titingnan na patas. Kung sino nauna, siya ang bibigyan ng unang aksyon. Sa ilalim po yan ng ating konstitusyon sa Section 1, Article 3, nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person be denied the equal protection of the law. Ibig sabihin po, yung mga complainant, may karapatan din sila na dapat ginagalang din ang karapatan ng nagreklamo at bibigyan nyo ng atensyon, hindi natutulugan nyo lang. So, ibig sabihin, sino ba ang priority sa tatlong complainant? Ang priority dyan yung nauna, nagsampa. Yung grupo ni Percy Sendanya na inendorso ni Congressman Percival Sendanya. Yan yung sinampa noong December 2. Sila ang nagsampa niyan, sila ni Leila de Lima, si Chel Jokno. Ngayon may pangalawa. Ang pangalawa sinampa ng Makabayan Congressman na sila ni Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, at si Congressman Raul Daniel Manuel. Sinampa naman nila ni Nery Colmenares yun. Sila ni Teddy Casino. May karapatan sila na bigyan ng due process ang kanilang kasong sinampa. Bakit hindi nyo pinansin? Ang pangatlong sinampa ay sinampa ng Aambis Uwa na party list na si Lex Colado at saka si Congressman Gabriel Bordado. May karapatan din sila. Sinampa yun ng mga pari. May karapatan sila na bigyan ng patas na pagtingin na para dapat asikasuhin din ang kanilang reklamo. Mas inuna pa ninyong fourth impeachment complaint. Yan ang puntos ng Supreme Court. Dahil hindi nyo inaksyonan ang nauna, ay para na ninyong sinuway ang utos ng konstitusyon at para mo na rin binasura ang reklamo ng tatlong grupo. At kung binasura mo, magsisimula na ang 1 taon na bilang para sa tinatag naming reglementary period or the prescription period. So, naintindihan nyo na? Ibig po sabihin, mali ang mga sila ni Antonio Carpio sa kanilang pagsasabi na may mistake daw in fact. Mali si Conchita Carpio Morales, mali si Adolfo Ascona, mali si Renato Puno na dating Chief Justice. Mali din yan si Artemio Panganiban na dating Chief Justice. Mali din ang lahat ng profesor sa UP na napumirma sa kanilang statement. Pag-usapan natin kung alin ba ang inuna. At kung pag-usapan natin kung may karapatan ba ang Supreme Court na makialam. Klaro na may pagmamarabis, kaya may karapatan ang Supreme Court na makialam. Okay. Talakayin ko na naman ang isang
issue na sinasabi ng Kongreso na mali daw. Ano sinasabi na mali? Sapagkat hindi nakapagsabi, walang sinasabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na ang sinabi lamang kapag ang reklamong impeachment ay pinail ng minimum na 1/3 na dami ng congressmen, the same shall constitute the articles of impeachment and trial shall forthwith proceed. Wala namang sinabing due process yan. Yan ang argumento nila. Anong sinagot ng Supreme Court? Sagot ng Supreme Court, tingnan mo ang ating konstitusyon. Tingnan mo ang lahat dyan na nakalagay na batas. Sundin mo lahat na pwedeng gamitin. Tingnan mo si Sara Duterte, kapag hindi natin bibigyan siya ng karapatan sa ilalim ng Section 1, Article 3 na nagsasabi na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. May karapatan din si Sara na maprotektahan ang kanyang sahod, property po yan. May karapatan din si Sara na ang kanyang buhay ay buo kasi wala ka ng buhay kung masira ang iyong karangalan. Kaya, sabi ng Supreme Court, over and above, dapat bigyan ng due process. Sinight din ng Supreme Court ang sinumang empleyado, kahit pulis na matanggal, bago tanggalin ang pulis, ay binibigyan yan ng due process. Kailangan sumagot, pasagutin mo. Kung pinapasagot mo ang pulis, mas lalo pa kailangan natin pasagutin ang Vice Presidente. Kasi magkaroon ng constitutional crisis kung wala ang President, ang Vice President. Ang isa pa pong dahilan ng Supreme Court, ang opisina po, ang batas po ng impeachment ng pagtanggal sa isang nasasakdal sa kanyang trabaho na pwedeng mangyari ay issue of transcendental importance. The highest issue, the highest interest na national interest, national security. At ba dahil national security, dapat padaanin natin sa masusi na due process. Yan po ang sinabi ng Supreme Court. Kahit basahin pa natin dito, yan po ang sinabi. Ano pa ang i-discuss natin? So, ito ngayon, ulitin ko lang. Sinabi ng Supreme Court na kahit sabihin natin na nauna pa yung pag-approve ng pang-apat na reklamo, pareho lang ang epekto. Sapagkat, nung pinatakbo nyo ay hindi nyo inaksyonan ang 3 reklamo na mahigit 10 araw na. At inuna nyo pa action, ibig sabihin wala kayong balak. Dahil inuna nyo ang pang-apat na reklamo, it is as good as dismissed yung naunang mga reklamo. Kaya sabi ng Supreme Court, hindi mo pwede mailagay ang kabayo sa likuran ng kalesa. Dapat ang kabayo ay lagi na sa unahan ng kalesa. Do not put the horse before the cart. So, naintindihan nyo na kung ano, walang kasalanan, walang pagkakamali ang Supreme Court? Walang pagkakamali sa facts. Ang isa pa, tatalakay natin. Sabi ng mga taga-UP law professors at marami pang iba na mga, sabi ni Bam Aquino, sabi naman ni Joel, marami sila na mga, sabi ng mga opposition nila ni Risa, sabi nila ni Tito Soto, ni Kiko Bam, tawagin ko na lang Okik, si Kiko si Bam, Mab, tawagin ko na lang si Tito Soto na Otit, si Otit, si Okik, at si Mab, at kasi si Risa, tawagin kong Azer. Ang inyo pong mga, ang problema kasi kapag ang senador natin ay hindi aral sa batas, yan to talaga ang problema. Hindi nila alam. So, gayon ang tanong.
May karapatan ba ang Supreme Court na makialam sa trabaho ng pag-i-impeach? Sinabi ko na kanina, kung may pagmamalabis, may pakialam. Nilabis nila ang 10 araw na session this. Sukatan yan. Hindi na binibilang kung tao pa ang dapat magdesisyon. Kasi kung tao ang dapat magdesisyon, ang tawag yan, political question. At ang political question ay masasagot ng mga representante ng mga tao. At ito, sila ay mga congressmen at mga senador ng bayan. At dahil nag-utos Constitution na 10 araw, meron pa ba na problema? Gawin mo 11 days? Hindi pwede. Kaya may karapatan pumasok ang Supreme Court sapagkat ang Supreme Court natin sa ilalim ng ating Constitution sa Section 1 Article 8 nagsasabi, judicial power is vested in the hands of the Supreme Court and in all other courts as may be established by law. May pangalawang paragraph, expanded power. At kung kahit sinong mga opisina kagaya ng House na magmamalabis, kagaya nito, pagmamalabis, nalinampasan, hindi niya inaksyonan ang utos ng Constitution, aksyonan ang nagreklamo. Hindi niyo inaksyonan. Kaya pagmamalabis, kaya may karapatan ang Supreme Court natin na makialam. Kayo mga profesor nagmagbayabang, mali po yun. Huwag ko maniwala sa inyong profesor na gano'n na tinuturo. I'm calling out, particularly the UP professors. Tinuturuan yung mga bata na mali. Next, huwag nyo iparihas sa United States of America. Bakit po? Sa United States of America po, ay walang kapangyarihan ang United States Supreme Court o SCOTUS, Supreme Court of the United States. Walang kapangyarihan ito makialam sa impeachment ng Senate at saka House of Representatives. Bakit? Kasi wala silang tinatawag na expanded jurisdiction. Na sinasabi na kung pag may pagmamalabis sa Senado o di kaya sa Kongreso, ay pwedeng makialam ang Supreme Court ng United States of America. Isa pa, nakalagay sa kanilang Constitution na yung pag-impeach ay sulong kapangyarihan ng Senado para sa pagtatrial at ng Kongreso para sa pag-umpisa ng impeachment na kaso. At lagi kong dapat yung tandaan, yung pinakahuli na kaso ng impeachment sa Amerika, nag-motion to dismiss ang isang senador kasi kulang ang ebidensya. Sino nagsasabi ngayon sa Pilipinas, bawal ang motion to dismiss? Ang senador, si Bato, bawal ba yun? Hindi. Kung ikumpara mo sa ginawa sa Amerika, nag-motion to dismiss, kulang sa ebidensya. Ano pa ang gagawin natin? Ito, pag-usapan natin, sinabi ni Justice Inting at ni Justice Hernando, although hindi ito kasama sa decision ni Justice Lunin, sabi niya, kahit hindi pa ma-dismiss ang impeachment, hindi na rin pwedeng tumawid sa bagong Senado. Yung dalawang justice. Ibig sabihin, kung naging issue yan, malamang babawalan nila ang pagtawid ng impeachment sa bagong Senado. Mabuti na lamang hindi kasama sa issue. Pero nagsalita yung dalawang justice. Ang rason, continuing ang Senado, pero 12 lamang, kalahati lang ang laman, walang quorum. Kung walang quorum, walang power to continue. Respetuhin dapat ng bagong Senado kung ano ang kapangyarihan ng lumang Senado. Ganon po yun. So, ladies and gentlemen, naipakita ko na sa inyo na mali ang House of Representatives, mali si Antonio Carpio, mali si Adolfo Ascona, mali si Conchita Carpio Morales, mali si Artemio Panganiban, mali si Chief Justice Renato Puno, at mali lahat, pati mga professor dyan sa UP. Nakita nyo na, maling-mali talaga. Sino pang iba nagsasabi? Si Attorney Howie Calleja.
Attorney, mali kayo, mali. Huwag nyo nang turuan ang mga tao ng maling batas. Please! Pag tinuloy po niya yan, listahin ko pangalan ninyo at sampahan ko kayo ng kaso na disbarment. Lahat ng UP professors yan, sampahan ko ng kasong disbarment. O, hanggang dyan na muna tayo. So, what a great nation, the Philippines. Abakahin ako niya, maayong buntag diha sa imuhaday, diha sa tagom. Asa naman karon si Julie Patidungan? Si Julie Roble, Jojo Diestro, what a great nation, no? Charlie Whiskey. Bakit ang evidence ba nila noon hindi na valid sa 20th Congress? Kasi po, Charlie, ang pinag-usapan dyan, hindi ebidensya, kundi ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan nung 19th Congress ay binuo mo lang functus officio na. Ang tinatawag niyan is, ang tawag diyan is, ano lang siya, hindi siya hindi siya permanent court ang impeachment court. Para lang yan sa kung anong mga sino nagbuo diyan. Ang senador ngayon hindi na pwede bubuo sa saluin ng panibagong senador. Yan po ang katwiran diyan kasi pagkatapos ng every paghalal-halal panibagong senador, hindi na pwede. So, Virgie Figueroa, salamat Senator, si Atty. Libayan, ikaw sa tama ang sinasabi. Ganun. Salamat kay Atty. Libayan. The same, sabi ni Cassandra Daisy, the same people, Aquino's administration that persecuted Corona. Namatay lang si Corona, no? Found guilty sa impeachment. Pero nung sinampan siya ng kaso sa Sandigan Bayan, absuelto, wala palang kasalanan, ay nakakahiya. Ang bumoto dyan na absuelto, si Bongbong Marcos, si Miriam Santiago, tsaka si Joker Arroyo, pero kasama namang senador, si Lito Lapid, guilty. Si Bong Revilla, guilty. Si Perny Pinto, sino pang iba? Si Kamatis Analysis Unit, salamat po kayo. Charlie Whiskey, bakit ang evidence? Hindi na po. Ben Reclamador, si Bato, ginaya ang US, pwede. Hindi pwede yung US. Jojo Diestro, what a great nation. Fia Bakahin, tapos Ben Reclamador, Virgie Figueroa, Charlie Whiskey, talagang makikialam ang Supreme Court. They're the only one that can interpret the Constitution. Tama po yan. Cassandra Daisy is the same people, family Aquinos. Cassandra Daisy, for the second time, the decision is final and executory. Pangalawa, nagpalabas naman ng utos sa Supreme Court, the decision is final and executory. Immediately executory. Pero pwede pang hindi final, pwede pang i-challenge. Pero immediately executory. Ben Reclamador. Ibig sabihin, immediately executory, hindi pwede labagin ng Senado. Kaya mamaya, mag-vlog ako mamaya para sa Senado naman. Sigurado ako na hindi tutuloy yan. Yerp, Doc, good morning. Salamat sa pagpasabot sa mga decision sa SC o bisag sa ubang issues involving laws. Walay sa payan, bay. Virgie Figueroa, mali ang ginawa ng Congress kaya di pwede ituloy ang Senate. Ben Reclamador, Virgie Figueroa, soothing and meditation. Dig sa tsara lang sa kalam. Virgie Figueroa, Ben Reclamador, Bon Juji, tapos si Viviana Salas Odal, tapos si Bulate. Ano may pangalan mo, Bulate? Palitan mo naman yan. Ben Reclamador, Vicente Barnido, Teacher's Pet TV, Judge Style TV, Bulate Steve, Jose Alan Mendez Tebelen. Attorney Tebelen, kumusta ka na? Bantan Casino. Ay, i-announce ko lang po. Ano ko pala, si Attorney John D. Guzman. Kumusta ka? I know, nakikinig ka lagi sa akin. Si Attorney Bautista, nakaklase ni Attorney Gadon. Nakikinig sa akin lagi yan. Si Attorney Manny Topacio. Marami sila. Okay. Si Alicia Flores Bagtas. May God bless our country. Teachers Pet TV. Soljin na ipapalit. Ang Soljin kasi Attorney Darlene Berberabe, magkonsulta ka sa akin kung anong gagawin. Mukhang mali yung argumento mo.
Jet Style TV. Ano pa? Si Teacher Pet TV. Ben Reclamador. Tapos si Vicente Barnido. Blessed Morning, Engineer Toto. Tama ka, ang galing mo talaga magpaliwanag. Kasing liwanag ng ulo ko. Katulad mo. Jet Style TV. Okay, hanggang dyan naman tayo. Dennis Kausing. Kapareho man tayong ulo sa kapatid ko. Panay, ang kalbo, guwapo. Sabi ng nanay ko. Okay, hanggang dyan na muna tayo. Sino pa mga hindi ko natawag? Si Charlie Whiskey. Charlie Whiskey din. Antonio Alarcon. Ay, Ton, lagi kang tumutira sa akin. Sige lang, welcome to the club. Okay? Si Teacher Official. Bakit ipagtatanggol? Alam naman natin na gumawa sila ng panibagong, ay hindi po, mali po kayo, hindi po bagong rules yun. Ito naman, itatakel ko bago ako umalis. Wala pong bagong rules ginawa ang Supreme Court. Ladies and gentlemen, ipaalam ko sa buong mundo na walang ginawang bagong rules ang Supreme Court. Number 1, ininterpret lamang nila yung hindi pag-aksyon. Hindi yung bagong rule. Andyan na yan. Nasa konstitusyon na yan. Kaya wala silang katwiran na sasabihin na gumawa ng bagong batas ang Supreme Court. Pagpatungkol naman doon sa nangangailangan ng due process na inutusan sila pag sa sunod, pag mag-impis kayo, bigyan nyo ng kopya ang ini-impis nyo. Wala pong bago kasi nakasulat na yan sa Section 1, Article 3 ng ating Constitution na pinakamataas na batas para sa karapatan ng tao. Yan ang tawag dyan ay Bill of Rights. Yan ba? Klaro, walang ginawang bago ha? Jet Style TV, ang mga congressmen para mga superhero, ay wala yan. Ang ita-challenge ko sila sa debate. Si Luis Tro, i-challenge ko sa debate. Sino pang? Lahat kayo dyan. Latin ko na. Wala akong kinatatakutan kahit si Justice Carpio pa. Okay? Ganun lang gagawin natin. Cesar Hugar, idol, dapat unahin nila ang kulungan ng sa kulungan mga pepirma. Pailan ko talaga ng disbarment ang lahat na kumukontra sa Supreme Court. Magandang umaga po.